Alright guys, welcome dito sa ating short tutorial at dito nga ituturuan ko kayo paano nga babasahin itong ating dashboard account. So lalo na po sa mga baguhan, first time pala makakita ng ganitong klaseng system as in zero knowledge, zero ideas kung paano nga ba gamitin yung ganitong ating dashboard account. So ayan, pag-usapan natin itong account natin para at least bago tayo mag-start ng business natin, bago natin promote yung ating business, alam na natin paano gamitin to para hindi na po tayo mahirapan at hindi na rin po tayo mangapa. Okay, so dito sa taas makikita natin yung ating pangalan. So andyan yung pangalan natin. Then unahin ko na guys itong ating referral link. So ito yung referral link, isa ito sa mga importante dito na kailangan po nating malaman kasi ito po yung gagamitin natin once na meron po tayong invite or meron tayong gustong tulungan sa negosyo natin, dito po sila magre-register o magsa-sign up po sa atin. Okay, so paano natin gagamitin yan? Kailangan lang po natin i-copy yung link na yan. So sa mga cellphone na gamit is pwede po natin i-long press yung link na yan. Click lang natin yung link na yan and then copy po natin yan. Once na na-copy natin yan, punta po tayo sa Chrome. Yan, paste natin sa Chrome po natin. Then ganito po lalabas dyan sa Chrome. So makikita po natin yung replicated website natin. So diyan po sila mag-sign up po sa link po natin. Yan. So nandiyan yung first name, middle name, last name, address, mobile number, email address. So diyan po nakalagay. Then pagdating po dito, once na napila pa na yan, yung first information nila, personal information, punta naman tayo dito sa account information. Meron tayong makikita diyan yung username and password po natin. So sa username, make sure na may clear lang yung username na gagamitin natin at kailangan at least tanda po natin. So, suggest ko dito kapag gagawa tayo ng username, at least yung first name natin at saka yung first letter po ng ating first name. So, last name po, first letter ng ating last name. So, kailangan matandaan po natin at make sure na pag gagawa tayo ng username, wala pong space at wala pong special character. So walang special character. So kailangan po siya dikit-dikit, kung numbers yan or letters, kailangan dikit-dikit, wala pong space din, walang special character. Then, pagdating naman sa password, make sure na tanda mo po yung password na ilalagay mo dyan. Kaya, kailangan maikli lang or kailangan isulat mo yung password para hindi po makalimutan. Lalo kung ikaw po yung magsa-sign up. Halimbawa, yung prospect mo or invite mo, hindi po kaya mag-register, then ikaw ang gagawa, o make sure na maikli lang yung password. So, diskartehan mo na lang kung paano yung password niyan. Okay? So, ayan yung ating referral link. So, balik tayo dito sa dashboard account natin. Dito makikita po natin yung ating mga boarding. Halimbawa, ito, dashboard. Yung board po natin dyan, meron direct referral, indirect referral. So, ano nga ba ito, mga ito? So, simple lang yan, guys. Napakadali lang intindihin. Panoorin mo lang itong video tutorial po natin. So, dito may makikita ka direct referral bonus. So, dito sa direct referral bonus, ito po yung income na pumapasok sa atin kapag meron pong nag-register at na-activate gamit po itong ating link. So, yung direct referral dyan po papasok yan. Okay? Then sa indirect referral, ito naman po yung mga unilevel income na pumapasok po sa atin sa halagang 399 pesos. So, dito po sa indirect referral bonus, yung 399 package po natin. Then, dito naman sa upgrade bonus, ito naman po yung sa 1699 package po natin. So, dito po papasok yung ating 100, halimbawa 100, 50 pesos, then 25 pesos. Dito 25 pesos. Dito po papasok yung bonus nun. Okay? So, dito po sa upgrade bonus natin, 1699. Kapag mga 10 pesos tsaka 5 pesos, dito po sa indirect referral bonus. Makikita nyo po dyan. Then, dito makikita nyo naman sa repeat purchase status natin. So, makikita nyo, inactive siya dahil hindi ko po ito na-repeatan or wala pa po itong repeat purchase. So, once na nag-repeat purchase ka, ang lalabas dyan is active. Yan. So, ayun ang lalabas dyan. Active na po siya. Okay? So, para po to sa repeat purchase. Then, dito makikita po natin yung NSPA po natin. Yan. NSPA income. So, dito sa pinakababa, meron po tayong makikita dyan NSPA income po natin. Halimbawa, dito meron po nakalagay na 3,000 NSPA. Then, generated bonus, magkano yung nakuha kong shares? So, meron tayo 80 pesos. Then, remaining rewards natin, meron tayong waiting income na 2,980
pesos. Then withdrawal amount, magkano na ba yung na-withdraw ko? So, wala pa po, kaya zero pa po yan. Then remaining conversion, so meron po tayong 80 pesos na pwede po nating ma-convert. Yan. So, once na na-convert po natin yan, yung 80 pesos, okay, papasok po yan dito sa NSPA dashboard po natin. Yan. So, dito po yan lalabas. Okay? So, pag kinonvert po natin. So, dahil hindi ko pa siya na-convert o wala pa ako na-convert, so wala pa pong lumalabas dito sa NSPA po natin. Alright? Then, makikita nyo naman dito sa current package natin, makikita nyo is 1699 na yung package po natin dito. Pero kung 399, so makikita nyo po dyan is 399 pesos. Okay, so ganun po siya. Then, dito sa 1,000, yan, 1,050, ito naman po yung commission na kinita po natin. Okay, so halimbawa, gusto mong malaman yung balance kung magkano yung commission na pwede mo withdraw. So, dito ka lang po titingin sa e-commission. Kasi guys, etong direct referral bonus, indirect referral bonus, upgrade bonus, then NSPA, ito po is dito po makikita yung pinaka-total income nyo po. So lumalaki lang po ng lumalaki yan. So yung iba akala, ito yung pwede nilang i-withdraw. So hindi po yan yung withdrawable. Ang withdrawable is yung itong e-commission po natin. So dito po tayo magbe-base kung magkano yung income balance na pwede po natin withdraw. Ayan. So, halimbawa, nag-withdraw ako ng 1,000 o magkano matira? O, dito may matitirang 50 pesos. Then, dito makikita mo 300 pa rin yan. Then, 750. So, hindi po yan nagbabawas. Alright? So, palaki lang po ng palaki yan. So, total income po. Okay? Then, dito sa side, may makikita yung withdrawal. So, dito naman po yung total withdrawal natin na lalabas. So, hindi pa tayo nakapag-encash dito, kaya wala pa pong withdrawal amount na nakalagay. Okay? So, halimbawa, pag withdraw ko itong 1,050, so, lalabas dito is 1,050 na. Then, ito, magsisiro na yung e-commission natin. So, ganun lang po yan. Napakasimple lang po na intindihin. Then, meron rin po tayo dito sa repeat purchase. Sa baba, makikita, repeat purchase natin. So, 1,000, 699. So, ayan po yung package na binili natin. Pero kung once na nagre-repeat purchase din po tayo, lumalaki po ng lumalaki ang amount na ito. Halimbawa, nag-repeat purchase tayo ng 1,699. Automatic magiging 3,000 plus na po iyan. So, lumalaki rin po yung purchases natin. Then, meron rin po tayo e-cash balance. So, e-cash balance para naman po ito sa mga mobile is stockies. Ayan. So, dito nyo po mamonitor kung magkano yung balance, yung e-wallet balance nyo kung meron pa po kayo or wala na. So, dito nyo po mamamonitor. Yan, sa e-cash balance po natin. Para ito sa mga mobile stockies. Then, ito naman, e-cash transfer, ito naman po yung e-wallet na pumapasok po sa dashboard natin or sa account po natin. Halimbawa, tulad yan, nag-upgrade tayo, meron pumasok na 1,699 na dito, e-wallet. So, ayan po yon. Then, kapag kunyari, mobile stockies ka, ito, e-cash transfer. Ito naman yung mga sinesend natin sa mga downlines po natin. Kaya nakalagay dyan, send. Halimbawa, mobile stockies ka, then nagsisend ka ng mga e-wallet sa downline mo. So, dito yung total amount nun kung magkano yung total e-wallet na yan. Alright? So, para ito sa mga mobile stockies, yung e-cash, e-cash balance, e-cash transfer, then e-cash transfer in send. Okay? So, ayan po yun sa mobile stockies yan. Ito naman po yung direct success bonus, indirect success bonus, cashback success bonus natin. Ito naman po para sa mga repeat purchases po natin. Halimbawa, meron kang downline na nag-repeat purchase. So, meron kang direct referral bonus doon. So, halimbawa, 399, dito po papasok yung 50 pesos na yan. So, kung marami kang direct na nag-repeat purchase, o halimbawa, 10, 50 pesos times 10, at least meron kang 500 pesos. So, total 500 pesos yung papasok po dito. So, yung indirect referral naman, ito naman yung papasok sa atin na kung sa 399, 10, 10, 10, 10 pesos. Dito po papasok. Kung sa 1699 o 100, 50, 25. So, dito rin po papasok yung sa indirect success bonus natin. Then, dito naman sa cashback bonus, kapag namili tayo, halimbawa 399, may babalik yan na 50 pesos sa'yo. Kung 1699, may babalik po sa'yo na 150 pesos. So, dito naman po yung sa cashback bonus po natin. Alright? So, ganyan lang guys. Basahin yung ating dashboard account. So, ayan po yung dashboard account natin. Then, dito sa ilalim yung ating NSPA. Once na qualified ka na,
ano dito po lalabas yan sa ibaba, sa pinakaibaba ng dashboard po natin. Kung cellphone ang gamit mo, scroll mo lang sa pinakababa. Kung hindi ka pa qualified, ibig sabihin wala ka pa pong NSPA. Hindi pa po ito lalabas. Alright? Then, punta naman tayo dito sa mga functional, dito sa may side. So, ayan po yung dashboard natin. Basta click natin yung dashboard, ayan yung lalabas. Punta naman tayo dito sa profile information. Ayan. So, makikita dito sa profile information, meron ditong username, then current password, new desired password, kung gusto natin magpalit ng password po. So, pwede natin palitan yung password po natin. Dito sa current password, lagay lang natin kung ano yung gagamit natin password ngayon. Then, kung ano yung bagong password natin, lagay lang natin dito sa new desired password, then retype lang po natin. Once na nalagay natin yung details, click lang po natin yung update. Then, meron po dyan magpa-pop up na okay na yung ating change password. Ganun lang, madali lang po yan. Then, dito sponsor, kung sino yung sponsor po natin, upline, kung saan po nakakonect, then first name. So, yung mga information po nandito na. Okay, sa profile information po natin. Yan, so, kapag naman magpe-payout tayo, bago tayo mag-request ng payout, kailangan po natin ng bank account. Or kailangan po natin ng payout, yan, payout information. Maglagay po muna tayo ng payout information. Halimbawa, gamit natin bank account. So, lagay lang natin yung account name, then account number. Then, pili lang tayo kung anong gagamitin natin. BDO, BPI, Union, Security Bank, RCBC. Then, pwede rin po GCash, MayaPay, then Palawan Pay. So, sa GCash, MayaPay, tsaka Palawan Pay, so, ang ilalagay po natin dito is yung ating account number sa GCash. MayaPay tsaka sa Palawan Pay. Ano yung number po na gamit po natin? So, dito po natin ilalagay sa account number. Then, ayan. So, pangalan po natin kung ano yung GCash name po natin. So, kadalasan kasi is GCash yung gamit. So, after na malagay yung details dyan, click lang po natin tong add new payout information. Pag click natin na add information, dito na po lalabas yun sa baba. So, try po natin para at least makita po natin. Halimbawa, lagay natin yung information natin dito. Ayan. Then, GCash. Pili tayong GCash. So, anong GCash natin lagay dyan? Halimbawa, ayan lang. So, lagay natin, GCash natin. Then, once na okay na yan, click lang natin yung add new payout information. Okay, then add new payout information successful. Okay, click natin okay. So, pansin nyo, nandito na po siya sa baba. Ayan. So, pwede na po tayong mag-request ng ating payout o pwede po tayong mag-withdraw ng ating payout. Okay, so, kapag wala ka pa information dito, kailangan lagyan mo muna ito. Alright? Then, punta naman tayo sa Shop Now. Dito sa Shop Now, guys, dito po tayo mamimili ng ating mga repeat purchase sa halagang 399. So, makikita nyo dito, 399. So, guys, linawin ko na sa inyo, dito sa dashboard natin, halimbawa, nag-purchase ka ng perfume, spirulina. So, pwede kayo mamili kahit ano lang dito. Okay? So, sa dashboard account lang naman natin ito. Pero yung item na bibili nyo, sabihin nyo na lang dun sa mga magpa-process ng product. Halimbawa, sa team natin, pwede nyo sabihin sa akin kung ano yung product na bibili nyo. Para hindi na kayo mahirapan. Okay, and then, ayan, so lagay lang natin kung ilan po yung i-repeat natin. Halimbawa, 1 item lang, 2 items, 3 items, or 4 items. So, meron tayong promo na ngayon na 4 plus 2. Kung 4 plus 2 yung na-avail mo, so i-click mo dito is number 4. Okay? Number 4 yan, then add to cart. Click mo lang itong add to cart. Yan. Pag-click mo na add to cart, dito makikita mo, yung value, yung price na bibili natin, ayan. Then, dito, always lang po, always lang ang pipili natin is yung pick up. Ayan, pick up lang po yung pipiliin natin dito para ma-process po natin. Kasi kung shipping yung pipili natin within Metro Manila or outside Metro Manila, ibig sabihin, kailangan sobra po yung e-wallet na meron po tayo kasi meron po yung additional shipping fee na. So, kapag pick up, ibig sabihin, yung magpa-process ng product natin, siya yung kukuha ng produkto sa opisina and then siya yung magpapadala sa'yo ng produkto. Kaya pick up lang po yung pipiliin natin dyan. Once na pick up na yan, click na natin itong buy using eCash. So, 0 yung balance natin dito. Guys? So, okay lang yan. Halimbawa, meron tayong balance dyan. So, lalagay lang natin dyan. Click lang natin yung button na yan. Automatic, mapaprocess na po yung ating repeat purchase. So, once na-process na yung repeat purchase natin, automatic, dito na po natin makikita yan sa
invoice. Yan. So, dito po lalabas sa invoice yung ating mga pinamili. Yung ating mga repeat purchase. So, dyan lalabas. So, nakita nyo new order. So, dyan po lalabas yung new order po natin. Okay? Ayan. Then, meron tayong upgrade now. Halimbawa, kung 399 ka pa lang, click mo itong upgrade now. Ano sa mga 399, gusto mag-upgrade. Yan, sa 1699. So, click nyo lang po itong upgrade now. Dito makikita nyo yung package na 1699. Then, click lang po natin yung add to cart. Yan, add to cart. So, halos same process lang. Then, pick up. Then, click natin itong buy using eCash button na ito. Alright? Then, mapaprocess na po yung ating upgrade account. Yan. Then, lalabas na po sa dashboard natin is 1699. So, ayan po yung ating upgrade. Kapag ka 1699 yung repeat purchase natin, dito rin po tayo pupunta sa upgrade now. Ano, wag po tayo pupunta sa shop now. Kasi sa shop now, 399 po ito. And then ito is 1699. Alright? So, sa mga magre-repeat purchase ng 1699, upgrade now po yung pupuntahan natin. Then, invoice, ito yung history ng mga ating mga pinamili. Then, genealogy. Sa genealogy natin, dito naman po natin makikita kung sino na yung mga nasa ilalim po ng ating organization. So, halimbawa, itong Corpo 11 natin, so meron siyang direct na 32, 33, 34. So, ayan po yung mga direct po natin. Then, kung gusto pa natin mas laliman, makita yung mga direct niyan, click lang po natin itong top. Yan. Click natin itong top, then lalabas po dyan yung bagong genealogy sa ilalim po ng clinic natin. Yan. So, dito wala pa siyang mga direct sa ilalim. Okay? So, click lang natin yung top. Ano? So, para makita po natin. Pero pag vacant pa, ibig sabihin, wala pa po yung nakalagay dyan. Okay? So, vacant pa po yan. Wag natin i-click yung top. Baka po kasi hindi mag-ano siya, mawawala siya. Then, ayan, dito lang po yan sa genealogy. Makikita po natin. Halimbawa, kung gusto mo makita kung sino na ba yung nasa ilalim mo, hinahanap po kung sino nasa ilalim mo. Or, sa nakaposisyon yung mga directs mo, mga downlines mo, kung na-spill over na. So, dito mo po hahanapin sa genealogy natin. Then, direct downlines. So, dito sa direct downlines, dito mo makikita kung sino po yung mga nag-activate ng account na direct po sa link mo na. Okay? Ibig sabihin, nag-sign up po sa link mo. Ayun po yung direct downline po natin. Ayan. Okay? Then, actually, dito mo rin po makikita yung mga, kahit hindi mo mismo direct, yung organization mo, dito mo po makikita kung sino na yung mga nasa ilalim mo. Then, pwede natin silang i-search dito by username. Pwedeng gamitin username, then pwede naman yung first name. Yan. Gamitin natin yung mga first name nila. So, type lang natin dito. Halimbawa, CJ. Makikita mo na, lalabas na dyan kung sino. Then, click mo lang tong search now. Okay? Makikita mo na kung andyan na siya. Okay? So, ayan po yung mga direct downlines po natin. Under organization po natin. Okay? Then, dito sa bonuses. Punta tayo dito sa mga bonuses. So, ito yung direct referral bonus kung magkano po yung kinikita natin dun sa mga mismong invite po natin. Ayan. So, dito po papasok yung 100 sa 399. Dito rin papasok yung 250 galing po sa 1699 package po natin. Okay? So, dyan po papasok sa direct referral bonus. And then, upgrade bonus. So, sa upgrade bonus, dito naman po papasok yung income galing sa 1699 na mga indirect. Yan. So, dito papasok yung 100, 50, tsaka 25 pesos sa upgrade bonus. Dito naman sa IDR o indirect referral bonus, dito naman po papasok kapag meron po tayong mga invite na 399 or dito po papasok yung lahat ng mga 399 na under organization po natin. Halimbawa, meron pumasok sa iyo 399 yung 10 pesos, 10, 10, 10, 10, 5 pesos dito po lalabas sa indirect referral bonus po natin. And then dito sa repeat purchase, so hindi pa ito functional. So wala pa po tayo makikita sa repeat purchase po natin. Then dito sa withdrawal, yan. So punta tayo dito sa withdrawal natin. Dito naman ito na yung function na pipindutin natin kapag gusto natin mag payout, e-commission withdrawal. Yan, e-commission withdrawal po yung ating pipindutin. So, lalagay lang natin yung amount kung magkano yung pwede natin withdrawin. So, makikita naman dito sa taas yung total e-commission po natin. So, ayan po yung total e-commission natin na pwede natin withdrawin. Click lang natin yan. So, meron na makikita dyan, income tax. Meron tayong tax sa
at least 10% lock naman yan. Then, service charge. So, zero na yung service charge natin. Withdrawable amount, magkano ba yung marireceive mo? So, 945 pesos. Then, piliin natin dito yung mode of payout na gagamitin natin. So, halimbawa, ito, GCash. So, piliin natin yung GCash. Then, enter password. Kung ano yung password ng account na gamit po natin. Yan. So, dito ilalagay natin. Once na-click natin yan, once na-fill up natin yan, i-click lang po natin yung click to withdraw. Yan. So, once na-click natin yan, may lalabas ng pop-up, successfully withdrawal. Yan. Then, once na na-withdraw natin yan, meron na po dyan lalabas sa history po natin. Dito sa baba. Yan. Withdrawal list. So, dito lalabas po sa baba na yan, yung history ng withdrawal po natin. Okay? So, dyan po makikita yon. So, pwede natin i-double check dyan kung na-proceed po ba yung ating withdrawal. So, kapag naglagay ka dito, then walang lumabas dito, ibig sabihin, hindi pa po nag-proceed yung ating withdrawal. So, make sure may lalabas po dyan ng mga kulay red, okay, o pula. Yan. So, dyan po lalabas yung details po ng ating withdrawal. Alright? Then, dito sa e-cash transfer, wala na yan, guys. Then, e-cash conversation, wala na yan. Then, sa pinakadulo is log out. So, ayan lang, guys. Ayan lang yung dashboard account natin. Napakadaling gamitin. Kung hindi pa natin masyadong maintindihan or bago pa lang tayo, panoorin lang po natin ng paulit-ulit itong video tutorial natin para po alam natin or maintindihan natin paano po gamitin yung dashboard account po natin. Napaka-friendly po nito, napakadali lang pong intindihin. So, yun lang guys. I hope marami kayong natutunan. Then, make sure na i-apply natin yan and then trabahuin na po natin yung negosyo. Okay?